Nang tanungin ni Reynaldo ang aking call sign, napanood ko ang isang lalaking 50 taon nang nasa puso ng pinakaklasipikadong operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas na ibinaba ang kanyang tinidor na para bang biglang naging tingga. Hindi niya inulit ang tanong. Hindi na kailangan. Patuloy na ngumiti ang bayaw ko, ang madaling, mapagmataas na ngiti niya. Ang isinusuot niya sa buong hapunan, lubos na walang kamalay-malay na pumasok siya sa isang silid na hindi niya naiintindihan. Isang salita lang ang sinabi ko at bumaba ng 10 degree ang temperatura sa mesa. Hindi ko binalak na mangyari iyon noong gabing iyon. Dumating ako sa bahay ng biyenan ko nang naka-plain na cotton sweater at jeans, may dalang bote ng lokal na pulang alak at ang uri ng pagod na galing sa 3 sunod-sunod na shifto ng pagbabantay, umaasang walang iba kundi tahimik na pagkain at maagang tulog. Binabalaan ako ng asawa kong si Diego na nandoon ang kanyang kapatid. Palagi niyang sinasabi ng ganoon, kalahating paumanhin, kalahating paghahanda sa sarili. May regalo si Reynaldo Santos na gawing tungkol sa Reynaldo Santos ang bawat silid at ang mga hapunan ng pamilya ang kanyang paboritong entablado. Hawak na niya ang korte nang pumasok kami, may baso ng brandy sa isang kamay, isinasalaysay ang isang kwento tungkol sa pagsasanay sa baybayin ng Subic na para bang personal niyang binago ang daloy ng digmaan. Si Reynaldo ay Teniente 03 Surface Warfare at sa kanyang kapurihan, nagsikap siya para makarating doon. Pero sa isang punto, ang pagsisikap ay naging iba. Gutom na makita bilang tunay na kwento ng tagumpay ng pamilya. Ang nagpalit ng malambot na buhay, sibilyan para sa mapanganib at kagalang-galang. Kailangan niya ng madla, kailangan niya ng kontra. Sa loob ng mga taon, nang hindi humihingi ng permiso, ako ang naging kontra. Hindi ako nagsasalita tungkol sa trabaho ko. Hindi dahil maganda ang pagiging misteryoso, at hindi dahil nasiyahan ako sa misteryo. Bagamat aaminin ko, may mga gabing ang katahimikan ay halos nakapagpapahinga. Simpleng hindi ko kaya. 14 na taon. At karamihan sa ginawa ko ay hindi sa akin upang sabihin. Ito ay sa mga lalaki at babaeng nagtitiwala sa akin ng kanilang buhay sa mga silid na walang bintana, sa mga barkong hindi opisyal na umiiral sa ilang tubig sa ilang gabi. Kaya kapag may nagtanong, binibigyan ko sila ng totoo, hindi nakasisi ang sagot. Trabahong administratibo, ilang logistika, walang kapanapanabik. Wala akong nawala sa pagpapaniwala sa kanila. O kaya'y iniisip ko. Nagsimula ang hapunan gaya ng dati, ang nanay ni Reynaldo na abala sa litson, ang tatay na nagbubuhos ng alak na parabang nagtitipid ng ginto, at si Reynaldo na gumagawa sa mesa na parang board ng promosyon. Matagal na siyang kapitan ng sarili niyang salaysay. Ang material ngayong gabi ay joint exercise na kakaalis lang niya, at maganda niyang isinalaysay. Bibigyan ko siya niyan. Ang tensyon, ang koordinasyon, ang sandaling nanatili ang barko niya sa pormasyon sa gitna ng panahong magpapabaliktad ng tiyan ng karamihan. Lumingon ang mga tao. Hinawakan ni Diego ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ang maliit na paumanhin na galaw na palagi niyang ginagawa kapag nagsimula ang kapatid, na para bang kaya niyang sumipsip ng ilan para sa akin. Pagkatapos ay lumipat ang mga mata ni Reynaldo sa akin. Nakaupo ng tahimik sa dulong bahagi malapit sa matandang kaibigan ng tatay niya. Malapad ang balikat, pilak ang buhok, at may katahimikan ng taong natutong huwag gumalaw maliban kung mahalaga. Ngumisi si Reynaldo, gaya ng lagi niyang ginagawa bago magsabi ng isang bagay na inakala niyang matalino. Nasa hukbong dagat ka rin, di ba? Pinatagal niya ang katahimikan ng sapat para maging malupit. Hulaan ko, sigurado akong hindi ka pa nakapunta sa tunay na misyon. Tumawa ang mesa, ang madaling, kasabwat na tawa na ibinibigay ng pamilya sa pinakamalakas na boses sa silid. Tumigas ang panga ni Diego, pero wala siyang sinabi dahil ang pagsasalita ay hindi kailanman gumana dati, at alam namin iyon. Hindi ako tumayo laban dito. Hindi ko kailanman ginawa. Ngumiti lang ako ng parehong saradong, matiyagang ngiti na isinuot ko sa daang silid na gaya nito, at inabot ang baso ng tubig. Doon itinaas ng matandang lalaki sa dulo ng mesa ang kanyang mga mata.
Tahimik siya buong gabi, ang uri ng katahimikan na hindi kawalan kundi atensyon. At hanggang sa sandaling iyon, inakala kong pagod lang siya, matandang kaibigan ng biyenan ko kasama sa biyahe. Ibinaba niya ang tinidor, tiningnan niya ako. Tunay na tiningnan gaya ng pagtingin sa isang tao kapag may bahagi ng memorya na sumusubok umahon at itugma ang mukha. At nagtanong siya ng tanong na walang sino man sa mesa ang may dahilan upang itanong. Ano ang call sign mo? Sandali. Sandali lang, may bagay sa dibdib ko na tumigil, hindi takot. Ito ang kakaibang vertigo ng dalawang magkahiwalay na buhay na magkadikit sa unang pagkakataon sa silid na hindi dapat magtagpo. Naramdaman kong tumigas si Diego sa tabi ko. Naramdaman ko ang ngisi ni Reynaldo na nakabitin, naghihintay sa anumang punchline na inakala niyang darating. Sentinel T, sabi ko. Hindi tumango ang matanda, hindi ngumiti. Simpleng ibinaba niya ang tinidor sa plato ng may maliit, deliberadong click. Ang tunog ng pinto na tahimik na nagsasara sa bersyon ni Reynaldo ng gabi, namatay ang tawa ni Reynaldo sa kanyang lalamunan. Walang ibang nakaintindi sa mesa kung ano ang nangyari, bakit nagbago ang hangin, bakit biglang nakaupo ng mas tuwid ang matandang kaibigan ng tatay niya. Pinag-aaralan ako na para bang pangalan na nabasa niya sa file na hindi niya dapat makita ng 2 beses. Nahanap muli ni Diego ang kamay ko, mas mahigpit sa pagkakataong ito, at naramdaman kong sumulyap siya sa akin nang may tanong na hindi niya itatanong hangga hindi kami nag-iisa sa kotse. Si Reynaldo ang unang nakabawi gaya ng lagi niyang ginagawa. Tinatakpan ang katahimikan ng isa pang biro na hindi tumama. Pero may nagbago. At kahit siya ay naramdaman ito, kahit hindi pa niya alam kung ano iyon. Habang nililinisan ang mga plato at dahan-dahang bumalik ang usapan sa mas ligtas na lugar, lumapit siya sa akin sa huling pagkakataon, ang lumang kumpiyansa na kumukurap pabalik sa boses niya. Baka isang araw makita mo kung ano ang hitsura ng tunay na hukbong dagat, sabi niya ng halos banayad, na para bang pabor ang ginagawa niya sa akin. Ngumiti lang ako. Baka, sabi ko. Hindi ko sinabi sa kanya na nabubuhay na ako sa tunay na hukbong dagat bago pa niya matapos ang unang deployment brief. May mga bagay na hindi mo ipinaliliwanag. Hahayaan mo silang humanap ng sariling daan sa ibabaw. At noong gabing iyon, papauwi kasama si Diego. Tahimik sa tabi ko, at ang mga mata ng matanda na nasusunog pa rin sa likod ng isip ko, may malinaw na pakiramdam ako na ang akin ay nakahanap na. Dumating ang tawag kinabukasan habang nakatayo ako sa counter ng kusina, ang kape na lumalamig sa tabi ko, kalahating nakikinig kay Diego na nagpapaliwanag sa anak namin kung bakit hindi magkatugma ang medyas niya. Umalingaw-ngaw ang telepono ko ng numerong hindi ko kilala, area code ng Cavite, at may bagay sa akin, lumang, madalas na instinct na nagsabi sa akin na lumabas muna sa likod ng bahay bago sumagot. Commander Santos. Ang boses ay hindi mapagkakamalang graba na balot ng disiplina. Ito si Walt Reyes. Nagkita tayo kagabi. Sana hindi ako tumatawag ng masyadong maaga. Ibinaba ko ang tasa sa railing ng porch. Master Chief Reyes, sabi ko, at narinig kong huminga siya sa kabilang dulo na para bang lalaking kinukumpirma ang hinala na dala niya mula nang magsabi ako ng isang salita sa hapunan. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa magagandang salita. Si Walt Reyes, pala, ay gumugol ng mas malaking bahagi ng 3 dekada bilang Command Master Chief na nakatalaga sa Naval Special Operations. Ang uri ng karera na hindi lumalabas sa resume dahil karamihan ay hindi opisyal na nangyari. Sinabi niya ng maingat, gaya ng palaging pagsasalita ng mga lalaking gaya niya kapag pumipili sila ng mga salita mula sa napakaikling listahan ng mga bagay na pinapayagan silang sabihin. Na nakilala niya ang isang bagay sa boses ko nang sumagot ako sa kanyang tanong. Hindi ang call sign mismo ang paraan ng pagsasabi ko ng flat practiced. Ang particular na pag-aatubili ng taong sinanay na magbigay ng impormasyon kapag may layunin lang. Kasama ka sa Task Group 7, sabi niya. Hindi talaga tanong. Nakatayo ako sa porch, pinapanood ang isang maya na gumagala sa bakod at naramdaman ang kakaiba,
Pamilyar na paghigpit tuwing manipis ang pader sa pagitan ng dalawang buhay ko. Hindi ko makukumpirma ang mga assignment, Master Chief. Alam mo yon, mas mabuti kaysa kaninuman. Alam ko, sabi niya, at may halos mainit dito, uri ng respeto na hindi nangangailangan na magsalita pa ako. Gusto ko lang malaman mo na alam ko kung sino ang kaharap ko kagabi at naiintindihan ko kung bakit walang ibang nakakaalam sa mesa. Nag-usap pa kami ng kaunti ng maingat, gaya ng pag-uusap ng dalawang taong may wikang hindi natutunan ng karamihan sa paligid. Nagtanong siya tungkol sa kasalukuyang posting ko sa pinakalabo na posibleng salita at binigyan ko siya ng malabo na posibleng sagot, at sa maingat na sayawan na iyon ay naramdaman ko ang hindi inaasahang ginhawa. Sa loob ng mga taon, dala ko ang partikular na kalungkutan ng lubos na kilala ng halos wala ng paglalakad sa mga pista at handaan ng sariling pamilya bilang uri ng kalahating tao, naroroon pero hindi nakikita. Hindi kailangan ni Walt Reyes ang file ko. Naiintindihan na niya ang hugis ng mga taong hindi ko mapag-usapan, ang mga deployment na walang nakalistang daungan kahit saan, ang mga medalya na nasa drawer lang. Walang ibang cleared na buksan ang bersyon ko na lumilitaw lang sa harap ng mga taong nakatayo sa mga silid na gaya ng tinayuan ko. Sentinel, sabi niya muli, halos sa sarili bago kami mag-hang up, at narinig kong bahagyang iniling niya ang ulo gaya ng ginagawa kapag naging totoo ang chismis. Narinig ko ang mga kwento tungkol kay Sentinel, hindi inaasahan na makapasa ng mashed potato sa kanya. Pagkatapos naming mag-hang up, nanatili ako sa porch ng mahabang sandali, binabalik-balik ang usapan. Dapat ay parang wala lang. Matandang mandaragat na nakilala ang lumang call sign. Pagkakataon ng maliliit na mundo na palaging nangyayari sa serbisyo na kasing sikip ng sa atin. Pero hindi ito parang wala. Para bang may hinila ng banayad at sapat na ang natutunan ko tungkol sa mga sinulid para malaman na bihira silang tumigil sa isang hila. Sa loob, pinapanood ako ni Diego sa bintana ng kusina, ang ekspresyon niya na hindi mabasa sa partikular na paraan, tuwing ang ibang buhay ko ay sumasagi sa ordinaryong buhay namin. Hindi niya tinanong kung sino ang tumawag. Natutunan niya sa 11 taon ng kasal kung aling mga tanong ang masasagot ko at alin ang hindi, at nakipagkasundo siya sa hangganan matagal bago ko ito iguhit para sa kanya. Isa ito sa tahimik na dahilan kung bakit mahal ko siya. Hindi niya ako pinipili sa pagitan ng katapatan at karangalan. Simpleng naghihintay siya sa kabilang panig ng linya. Hindi ko matatawid, matiyaga, naroroon akin. Si Reynaldo syempre ay hindi ganoon. Narinig ko ito kay Diego 2 araw pagkatapos, ibinigay ng may pagod na kalahating ngiti na isinusuot niya tuwing isinasalaysay ang pinakabagong pagtatanghal ng kapatid. Sinasabi ni Reynaldo ang kwento ng hapunan noong Sabado sa buong bayan sa mga kaibigan sa base sa mga magulang ng nobya niya. Kahit sa estranghero sa gym, ginagawang menor na kuryosidad ang sandali kay Reyes sa halip na ang maliit na lindol na talaga ito. Nalito lang ang matandang lalaki, sabi niya, pinagtatawanan. Bagamat pinaghihinalaan ni Diego na gumugol ang kapatid ng higit sa ilang oras sa pagbabalik-balik ng sandali ng pribado, hindi kayang lubos na alisin. Hindi gusto ni Reynaldo ang mga misteryo na hindi siya ang sentro, mas lalo na kapag may kinalaman sa akin. Si Diego ang nagsabi sa akin ng halos may paumanhin na nagpasya si Reynaldo na imbitahan kami sa Navy Heritage Gala sa susunod na buwan. Formal na okasyon, puting uniforme, mga admiral at asawa nila. Ang uri ng kaganapan kung saan tahimik na sinusukat ang mga karera laban sa isa sa ibabaw ng champagne. Hindi pa ako inimbitahan ni Reynaldo sa ganito dati. Agad kong naintindihan kung bakit niya ginagawa ngayon. Gusto niyang makita ng mga tao ang pagkakaiba. Sabi ni Diego ng maingat, pinapanood ang mukha ko para sa reaksyon na hindi ko ibinigay. Sa pagitan ng buhay niya at sa iyo, gusto niyang patunayan ang isang bagay. Tumangulang ako, naramdaman ang parehong lumang matiyagang katahimikan na nanirahan sa akin. Ang natutunan ko noong unang panahon sa mas hindi komportabling silid kaysa sa kainan ng mga magulang niya. Gusto ni Reynaldo ng madla para sa sandaling ilalagay niya ako sa lugar ko. Wala akong tutol, nabigyan siya nito.
Sabihin mo sa kanya na pupunta kami, sabi ko. Pinag-aralan ako ni Diego ng mahabang sandali, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag naramdaman niya ang pagbabago ng agos sa ilalim ng kalmadong tubig. Sigurado ka? Kinuha ko muli ang kape, malamig na ngayon at hindi ko inalintana. Hindi pa ako nakaligtaan ng gala sa buhay ko, sabi ko. Hindi ako magsisimula sa isa na ito. Ang ballroom sa Heritage Gala ay amoy pinakintab na tanso at orkidya, ang partikular na pabango ng gabing ginawa para makahulugan. Ang mga chandelier ay naghagis ng malambot na gintong liwanag sa dagat ng puting uniforme at gown, at sa isang dako ay may string quartet na gumagawa ng klasikong at nakakalimutan ang uri ng musika na pumupuno sa katahimikan nang hindi humihingi ng atensyon. Nakatayo ako malapit sa bar sa sarili kong dress uniform, mga ribbon sa tamang hanay, naramdaman ang pamilyar na bigat ng gabing dinaluhan ko ng daang beses sa daang ibang lungsod, bagamat hindi kailanman gaya nito. Natagpuan kami ni Reynaldo sa loob ng ilang minuto mula nang dumating kami, nagniningning sa sarili niyang puti, ginagawa ang silid gaya ng paggawa ng ilang lalaki sa interview sa trabaho na hindi natatapos. May regalo siya dito. Aaminin ko ang madaling handshake, ang practiced na tawa, ang paraan ng pag-aayos niya ng balikat para makasiguro na nakikita siya ng mga tamang tao na nakikipag-usap sa iba pang tamang tao. Nanatili si Diego sa tabi ko, tahimik sa partikular na paraan niya sa mga kaganapang ito. Pinapanood ang kapatid na umiikot sa silid na parabang determinadong sunugin ang bawat onsa ng goodwill bago matapos ang gabi. Hindi nagtagal bago nahanap ni Reynaldo ang pagkakataon. Inihila niya ang isang grupo ng junior officer papunta sa amin nang may practice na kadalian ng lalaking nagpapakilala ng punchline. Ito ang bayaw kong babae, sabi niya, bakas ang kamay sa balikat ko nang sandali na parabang display piece. Nasa hukbong dagat din siya. Karamihan ay trabaho sa opisina, paperwork, scheduling, ganon. Sinabi niya ng magaan, halos mabait, gaya ng paglalarawan ng hobby kaysa karera. At tumango ng magalang ang grupo, gaya ng ginagawa ng mga tao kapag walang dahilan, upang pagdudahan ang sinasabi sa kanila at walang partikular na interes na tanungin pa. Pinabayaan ko. Walang bersyon ng silid na iyon kung saan ang pagwawasto sa kanya ay may layunin. At bukod pa, gumugol ako ng masyadong maraming taon sa pagpapailalim sa pagmamaliit ng mga tao para makaramdam ng tunay na kirot ngayon. Sumulyap si Reynaldo sa akin minsan, tinitingnan ang reaksyon at nang wala siyang nahanap, may kasiyahan na kumislap sa mukha niya. Naniniwala siya sa tingin ko na ang katahimikan ko ay patunay ng kwento niya sa halip na kabaligtaran. Kakaubos lang namin ang inumin nang magbago ang silid. Hindi malakas, gaya ng bihirang maging malakas ang mga bagay na ito. May banayad na pagbabago sa postura, alon na dumadaan sa mga grupo ng opisyal malapit sa entrance, mga ulo na lumilingon sa pinto nang may partikular na pagkakaiba na nakalaan para sa ranggo. Dumating ang isang rear admiral, pilak ang buhok, malapad ang balikat, ang uri ng presensya na hindi kailangang itaas ang boses para utusan ang silid. Agad na tumuwid si Reynaldo. Pinapakinis ang harap ng jacket, kinakalkula na ang anggulo ng pagpapakilala. Isang beses lang nilibot ng mga mata ng admiral ang silid, ang practice na pag-scan ng lalaking nagtatala kung sino ang mahalaga saan, at pagkatapos ay tumigil sa akin. Naramdaman kong tumigil si Diego sa tabi ko. Si Reynaldo na nasa kalagitnaan ng pangungusap sa isang junior officer ay natigilan habang nagsisimulang maglakad ang admiral hindi papunta sa grupo ng senior staff na nagtitipon malapit sa entablado. Hindi papunta sa base commander na naghihintay ng nakabukas ang kamay, kundi diretso sa amin, humihiwa ng malinis na linya sa crowd na parabang tumigil na ang buong silid. Commander Santos. Nakaabot na ang kamay niya bago niya ako maabot at tinanggap ko, naramdaman ng mga mata ng buong bilog sa paligid namin na umiikot sa aming direksyon na para bang kompas na nakahanap ng hilaga. Matatag, pamilyar ang kanyang mahigpit. Ang handshake ng lalaking may mas higit na pinagsaluhan sa akin kaysa sa sahig ng ballroom. Mabuti na naman makita ang sentinel. Ang pangalan ay tumama sa silid na
para bang nahulog na baso. Naramdaman kong kumalat ito ng real-time ang mga junior officer na nagpapalitan ng sulyap. May isang tao malapit sa bar na buong likod na lumingon at si Reynaldo na hawak pa ang inumin ng kalahati sa bibig na tuluyang nagyelo. Ang practice na kadalian na umaagos palabas sa postura niya na para bang tubig sa basag na baso. "Admiral," sabi ko, pinanatili ang boses, pantay ang tono na ginamit ko sa daang briefing kung saan ang pagpapakita ng sorpresa ay uri ng kabiguan. "Mabuti rin makita kayo." Hinawakan niya ang kamay ko ng isang beat na mas mahaba kaysa sa protokol, pinag-aaralan ng mukha ko ng may bagay sa pagitan ng init at tahimik na paggalang. "Narinig kong nailipat ka stateside. Hindi inaasahan na makita ka sa gala sa lahat ng lugar." Sumulyap siya sandali kay Reynaldo, kay Diego, tinanggap ang pagkakahawig ng pamilya nang hindi nangangailangan ng pagpapakilala at may bagay sa ekspresyon niya na nagsasabi na naiintindihan niya ang dinamika sa harap niya nang higit sa sinabi ng sinuman. "Nasa mabuting kasama ka ngayong gabi, sana." "Oo," sabi ko at iniwan doon. Hindi siya nagtagal. Bihirang kayang manatili ang mga lalaki sa kanyang antas, palaging hinahatak sa susunod na obligasyon, sa susunod na kamay na makipagkamay. Pero bago siya umalis, bumalik siya sa akin ng isang beses pa. Ang boses niya ay nakapitch ng sapat na mababa para maging pribado at sapat na malakas para marinig ng lahat na nanonood pa. "Hindi nakakalimutan ng hukbong dagat ang ginawa mo doon, Commander. Ako rin." Pagkatapos ay wala na siya, nilamon pabalik sa agos ng silid, naiwan ang katahimikan na mas malakas kaysa sa quartet na tumutugtog pa sa background. Ibinalik ko ang atensyon sa inumin, walang abala, habang sa paligid ko ay tahimik, hindi na mababawi ang pagbabago ng temperatura ng gabi. Hindi gumalaw si Reynaldo. Nakatayo siya nang nakalimutan ang baso sa kamay, nakatitig sa espasyo kung saan nandoon ang Admiral pagkatapos sa akin, pagkatapos muli na para bang lalaking sumusubok ipagkasundo ang dalawang bersyon ng kwento na hindi na parehong totoo. Ang mga junior officer na sabik niyang pahangaan kanina ay tumitingin na sa akin ng lubos na ibang uri ng atensyon. Hindi magalang nakawalan ng interes, kundi tunay, hindi nakabantay na kuryosidad. "Sentinel," sabi ng isa ng tahimik, halos sa sarili, sinusubok ang salita na para bang sinusubukang alalahanin kung saan niya narinig. "Teka, yung sentinel na yon." Hindi ako sumagot. Hindi kailangan. Sa kabilang panig ng bilog, napanood ko ang isang bagay sa mukha ni Reynaldo na nagsisimula sa unang pagkakataon sa mas mahabang panahon kaysa maalala ko na magbitak. Ang mga araw pagkatapos ng gala ay may kakaibang tekstura gaya ng panahon na hindi pa nakapagpasya kung ano ang gusto. Hindi tumawag si Reynaldo. Hindi rin niya binanggit sa susunod na hapunan ng pamilya bagamat nahuli ko siyang nanonood sa akin sa mesa ng higit sa isang beses. Ang mga mata niya ay naninipis sa partikular na paraan ng lalaking gumagawa ng matematika na ayaw niya ang sagot. Napansin din ito ni Diego. Binanggit niya ng halos sa pagdaan na ang kapatid ay naging tahimik sa paraang hindi gaya niya. Si Reynaldo, na pumupuno sa bawat katahimikan ng kwento, biglang pumipili ng mga salita na para bang lalaking dumadaan sa yelo. Hindi ito tumagal, dapat ay alam ko nang mas mabuti kaysa mag-isip na ang sandali ng kababaang loob ay mananatili. Hindi ginawa si Reynaldo para sa kawalan ng katiyakan. Ginawa siya para sa kontrol, para maging pinakamalakas, pinakadekoraadong boses sa anumang silid na pinapasukan niya. At ang gala ay nagpagalaw ng isang bagay sa kanya na hindi niya simpleng mapapatahimik. Isang linggo pagkatapos, sinabi sa akin ni Diego na nagsimula ang kapatid magtanong, tahimik muna, sa mga kaibigan na nakaistasyon sa Camp Aguinaldo, sa lumang kaklase na nagtatrabaho sa personnel records, nangingisda ng anumang mahanap tungkol sa Lieutenant Commander na nagngangalang Samantha Santos. Hindi ako nagalit nang marinig ito. Kung mayroon man, naintindihan ko ito ng mas mabuti kaysa maaaring hulaan niya. Ginugol ni Reynaldo ang buong adult life sa pagsukat ng halaga niya laban sa scoreboard na siya lang ang nakakakita. At sa loob ng mga taon ay sinakop ko ang kakaiba.
Hindi mapanganib na espasyo sa board na yon, tahimik na bayaw, madaling baliwalain, madaling maging mas mahusay. Ang handshake ng Admiral ay nagtanggal sa akin sa espasyong iyon ng lubusan. At si Reynaldo, higit sa lahat, kailangang malaman kung saan talaga ako nabibilang. Dahil ang hindi pag-alam ay nangangahulugang hindi na niya masusukat ang sarili laban sa akin. Ang uri ng kawalan ng katiyakang iyon ay para sa lalaking gaya niya, mas masahol kaysa sa talunan ng direkta. Ang nahanap niya, o sa halip hindi nahanap, ay lalong nagpalala. Pumasok siya na umaasang may paper trail ng mga assignment, deployment, ilang maayos na talaan na mahahawakan at maihahambing sa sarili. Sa halip, ang bawat pagtatanong niya ay tumama sa parehong tahimik na pader. Ang Task Group 7 ay walang hinugot maliban sa pangalan at redacted mission summary. Ang mga kahilingan para sa karagdagang detalye ay bumalik ng may isang linya, malamig at absolute access denied. Kahit ang kaklase niya, lalaking may makatwirang clearance at makatwirang koneksyon, ay sinabi ng direkta na ang anumang naging bahagi ko ay nasa ilang antas na mas mataas kaysa sa pinapayagan niyang makita. At ang patuloy na pagtutulak ay maaring magdulot ng eksaktong uri ng atensyon na ayaw talaga ni Reynaldo na makuha. Isinalaysay lahat ito ni Diego sa akin nang maingat isang gabi pagkatapos matulog ang mga bata nakaupo sa tapat ko sa mesa ng kusina nang may partikular na pag-iingat ng lalaking nagdadala ng balita na hindi niya sigurado kung paano ko tatanggapin. Iniisip niya na nagpapalabis ka, sabi ni Diego, o na magalang lang ang mga tao sa iyo dahil sa kung sino ang asawa mo. Huminto siya. Sinabi ko sa kanya na hindi iyon, ayaw niyang marinig. Hindi ako nagulat. Kakaibang bagay ang manood ng isang tao na pumipili ng kawalan ng paniniwala sa katotohanang hindi komportable sa sariling kwento. Nagtayo si Reynaldo ng buong identidad bilang patunay ng pamilya ng tapang ng Pilipino. Ang nagpalit ng kaginhawahan para sa kahihinatnan at ang pag-amin na ang babaeng ginugol niya ng mga taon na tahimik na baliwalain ay maaaring gumawa ng higit, nakakita ng higit, nagdala ng higit kaysa sa kanya. Hindi ito katotohanang simpleng masisipsip sa hapunan. Kakailanganin niyang muling itayo ang isang bagay sa sarili at ang muling pagtatayo ay laging mas mahirap kaysa sa paghukay, kaya naghukay siya. Narinig ko sa grapevine ng tsismis ng pamilya na palaging nakakarating sa akin sa huli na nagsimula si Reynaldo magsabi ng bagong bersyon ng mga pangyayari. Hindi na nagsinungaling ako ng eksakto. Hindi siya sapat na hangal para akusahan ako ng direkta, pero na ang pagbati ng Admiral ay kagandahang loob, magiliw na tango sa pagitan ng mga taong nagtagpo minsan, wala nang iba. Na ang Sentinel ay marahil minor na call sign mula sa training rotation, pinapalaki ng mahinang memorya ng matandang lalaki at silid na puno ng mga taong sabik sa drama. Sinabi niya ng sapat na kumbinsido na tumango ang ilang kamag-anak na may ginhawa sa tingin ko upang magkaroon ng mas simpleng kwento na mahawakan kaysa sa nakaupo ng tahimik sa tapat ng mesa nila. Pinabayaan ko siya. Walang bersyon ng pagharap sa kanya na may layunin maliban sa sariling kasiyahan, at ang kasiyahan ay hindi kailanman ang punto. Ang hindi naiintindihan ni Reynaldo, ang bihirang naiintindihan ng mga lalaking gaya niya hanggang mapilitan, ay ang pinakatahimik na tao sa silid ay madalas tahimik. Dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng kanilang volume upang mabuhay. Gumugol ako ng 14 na taon na minamaliit ng mga taong inakalang kawalan ng katahimikan ko. At sa bawat pagkakataon ay nalampasan ng katahimikan ang kanilang katiyakan. Gayunpaman, may mga gabing nakahiga ako sa tabi ni Diego, nakatitig sa kisame, binabalik-balik. Hindi dahil nagdududa ako sa sarili, nakuha ko ang bawat ribbon sa closet na iyon. Bawat klasipikadong linya sa file na hindi kailanman cleared si Reynaldo na basahin. Pero dahil naiintindihan ko kung saan ito papunta. At may maliit, pagod na bahagi sa akin na nagnanais na hindi na kailangan. Hindi simpleng hahayaan ni Reynaldo na matunaw ang misteryo ng tahimik sa alamat ng pamilya. Ang mga lalaking kailangang manalo ay hindi lumalayo sa kamay na inakala nilang hawak pa.
Pilitin niya ang isyu ng pampubliko sa harap ng mga taong mas pinahahalagahan niya ang mabuting opinyon kaysa sa akin. At kapag ginawa niya, walang kontrol sa hugis ng susunod. Dapat ay naramdaman din ito ni Diego dahil isang gabi ay inabot niya sa dilim at nahanap ang kamay ko nang walang sinasabi. Hindi niya ako hiniling na pagaanin para sa kapatid. Hindi niya ako hiniling na ipaliwanag ang sarili o ipagtanggol o magsagawa ng mas maliit na bersyon ng katotohanan upang mapanatili ang kapayapaan. Simpleng humawak siya gaya ng lagi niyang ginagawa, naroroon sa kanyang panig ng linya. Hindi ko matatawid, naghihintay ng may uri ng pananampalataya na hindi ko lagi nadarama na karapat-dapat ako. Ano man ang mangyari, sabi niya ng tahimik, alam ko na kung sino ka. Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ang kamay niya pabalik at hinayaan ang katahimikan na magsabi ng itinuro sa akin ng 14 na taon ng klasipikadong misyon na mas mahusay kaysa sa mga salita. Pinili ni Reynaldo ang pinakamasamang posibleng sandali upang pilitin ang kamay, na sa huli ay eksaktong uri ng sandali na lagi niyang pinipili. Ang pamilya ng nobya niya ay nagho-host ng engagement dinner sa Officers Club. Malapit sa base pinakintab mataas ang kisame na silid na puno ng puting tablecloth at mababang usapan may higit na brass kaysa inaasahan ko para sa dapat ay pribadong okasyon ng pamilya. Sinabi sa akin ni Diego mamaya na partikular na humiling si Reynaldo ng mas malaking guest list kaysa kailangan, lumang commanding officer, ilang bisitang staffman na ginugol niya ng mga taon na subukang makuha ang opinyon. Naintindihan ko sa sandaling pumasok kami at nakita ang silid kung anong uri ng entablado ang itinayo niya para sa sarili. Naghintay siya hanggang dessert. Iyon ang estilo ni Reynaldo. Huwag kailanman harapin ang tao ng malamig. Palaging hayaang gawin ng alak ang kalahati ng trabaho muna. Hayaan ang silid na maging mainit at maluwag at walang bantay bago siya gumalaw. Napanood ko siyang tumayo ng may baso sa kamay. Tila mag-aalok ng toast sa nobya at naramdaman ang pagbabago sa boses bago pa siya lumingon sa akin. May liwanag dito, performative na kadalian na hindi tumutugma sa higpit sa paligid ng mga mata. Bago tayo makarating sa masayang bagay, sabi niya, ngumingiti sa mesa. Gusto kong linawin ang isang bagay dahil sa tingin ko karapat-dapat malaman ng lahat dito ang katotohanan. Nahanap ng mga mata niya ang akin. At sa unang pagkakataon buong gabi, natanggal ang maskara ng sapat upang ipakita sa akin ang nasa ilalim. Hindi kumpiyansa, kundi bagay na mas malapit sa desperasyon na kabihis bilang kumpiyansa. Sam, bakit hindi mo sabihin sa lahat kung ano ang talagang ginawa mo? Walang malabong sagot sa pagkakataong ito. Walang pagtatago sa likod ng classified. Sabihin mo lang. Natahimik ang silid sa partikular na hindi komportableng paraan ng pagtahimik ng silid kapag may nagpasya na gawing paglilitis ang hapunan. Naramdaman kong naging tense si Diego sa tabi ko. Naramdaman ang mga mas matandang opisyal sa dulong mesa na nagpapalitan ng sulyap na nagsasabi na kilala nila kung ano ang nangyayari at ayaw nila. Ibinaba ko ang tinidor nang hindi nagmamadali at tiningnan si Reynaldo ng mahabang sandali bago sumagot. Hindi ko magagawa iyon, sabi ko ng simple. Alam mo na hindi ko magagawa. Ang ngiti ni Reynaldo ay malawak at matalas ngayon, matagumpay. Lumingon siya sa mesa na para bang abogado na nagbibigay ng closing argument. Eksakto, sabi niya, binuklat ang mga kamay. Iyon ang sinasabi ko, walang isasaysay. Palaging kwento lang, misteryo na gusto ng lahat paniwalaan dahil mas interesante kaysa sa katotohanan. Desk job ang trabaho niya, mga kaibigan. Iyon lang. Iyon ang buong bagay. Tumawa siya ng maikli, nasisiyahang tunog, at itinaas ang baso na para bang settled na ang usapin, na para bang sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng tahimik na pagkakawatak-watak, nakuha niya muli ang salaysay sa sariling kamay. Hindi ako nagtanggol, hindi ko kailanman ginawa, at hindi ako magsisimula sa ballroom na puno ng mga taong alinman ay alam na ang katotohanan o hindi kailangan.
Simpleng hinawakan ko ang tingin niya ng matatag at pinabayaan siyang magkaroon ng sandali dahil naiintindihan ko ang isang bagay na hindi kailanman naiintindihan ni Reynaldo, na ang kasinungalingan ay tumatagal hanggat hindi nababagabag ang katahimikan sa paligid nito. Nabasag ang katahimikan halos agad. Sa dulong bahagi ng silid malapit sa entrance, isang rear admiral na kilala ko mula sa 3 hiwalay na briefing sa mga nakaraang taon ang kakaakyat sa maliit na podium na inihahanda para sa formal na toast ng gabi, walang kamalay-malay o marahil lubos na may kamalay-malay sa papasok niya. Kakaumpisa pa lang niya ang opening remarks. May magiliw tungkol sa batang mag-asawa, tungkol sa tradisyon, tungkol sa serbisyo, nang mahuli ng mga mata niya ang akin sa kabila ng silid at simpleng tumigil ang mga salita sa bibig. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ibinaba niya ang notes at ang bawat ulo sa silid ay lumingon upang sundan ang tingin niya habang bumaba siya sa podium at nagsimulang maglakad ng hindi nagmamadali, deliberado, diretso sa aming mesa. Ang baso ni Reynaldo ay nakabitin ng kalahati sa labi. Napanood ko ang dugo na dahan-dahang umaagos mula sa mukha niya habang ang kamalayan ay gumagapang sa kanya segundo-segundo na hindi ito papunta sa paraang binalak niya. Commander Santos. Madaling dinadala ng boses ng admiral ang buong tahimik na silid. Inabot niya ang kamay at tumayo ako upang tanggapin. Naramdaman ang 200 pares ng mga mata na tumira sa amin ng sabay. Hinawakan niya ang kamay ko ng sandali na mas mahaba kaysa sa protocol, pagkatapos ay lumingon upang harapin ang silid, hawak pa rin ito, na para bang gusto niyang maintindihan ng lahat na naroroon kung ano ang nasasaksihan nila. Mga ginang at ginoo, sabi niya, ang boses ay may partikular na bigat ng lalaking bihirang magsalita ng walang layunin. Hindi ko alam kung ano ang nasabi dito ngayong gabi. Pero gusto kong magsabi ng isang bagay sa sarili. Ang opisyal na ito ay nagligtas ng buhay ng mga Pilipino ng higit na beses kaysa sa karamihan sa atin. Sa silid na ito, ang kailanman malalaman sa mga operasyon na karamihan sa atin ay hindi kailanman cleared na marinig. May pribilehiyo akong makatrabaho kasama ang Commander Santos sa 3 hiwalay na okasyon at masasabi ko nang may absolute na katiyakan, walang mas matapang na opisyal na nakasuot ng unipormeng ito ngayong gabi. Ang katahimikan na sumunod ay absolute. Naramdaman kong lubos na tahimik si Reynaldo sa tabi ko, nakalimutan ang baso, ang maingat na itinayong salaysay na gumuho ng real-time sa harap ng eksaktong madla na tinipon niya upang wasakin ang akin. Pinindot ng nanay ng nobya ang kamay sa bibig. Sa likod, isa sa mga matandang opisyal ang nagsimulang tahimik na pumalakpak at sa loob ng ilang segundo ay kumalat ang tunog hanggang ang buong silid ay nakatayo. Hindi ako ngumiti. Hindi kailangan. Simpleng tumango ako minsan sa admiral, nagpasalamat ng tahimik at umupo muli, may kamalay-malay kay Reynaldo sa tabi ko, puti gaya ng tablecloth, nakatitig sa sariling kamay na para bang hindi na niya nakikilala. Inabot ni Diego sa ilalim ng mesa at nahanap ang akin, mahigpit ang hawak. At naramdaman ko sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ang isang bagay na lumuwag sa dibdib. Hindi eksaktong tagumpay, kundi ang tahimik, hindi nagmamadaling kasiyahan ng katotohanang simpleng pinayagan na manatili sa sarili nitong mga paa. Ang balitang gaya nito ay hindi nananatili sa isang silid. Sa susunod na linggo, ang kwento ng engagement dinner ay nakarating sa base sa partikular na hindi mapipigilang paraan ng mga bagay na ito, hindi sa anumang pagsisikap ko, kundi sa mga opisyal na nandoon, mga lalaking naiintindihan kung ano ang nasaksihan nila at hindi inclined na itago sa kanilang sarili. Narinig ko ang mga fragment nito ng second hand sa loob ng mga araw. Isang kapitan na binabanggit ito sa briefing, isang tenyente na nagtatanong sa kasamahan kung totoo ang chismis tungkol sa babaeng Santos. May iba na simpleng binabanggit ang pangalan ko, sinusundan ng mababang sipol at pagiling ng ulo. Hindi ko hinabol ang alinman, hindi kailangan. Ang katotohanan kapag nagsimula ng gumalaw sa sarili ay bihirang nangangailangan ng escort. Ang mundo ni Reynaldo, samantala, ay tahimik na muling inaayos ang sarili sa paligid niya.
Sinabi sa akin ni Diego na nagsimula ito ng maliit. Isang kapwa tenyente na lumapit kay Reynaldo sa gym, nagtatanong ng may tunay na kuryosidad sa halip na masamang loob kung ano ang pakiramdam na kamag-anak ng sentinel. Pinagtawanan ito ni Reynaldo sa unang pagkakataon, nilampasan sa pangalawa. Pero sa ikatlo o ikaapat na pagbanggit, may bagay sa kanya na kitang-kitang nagsimulang magbago. Hindi siya sanay na maging secondary story sa sariling pamilya. Sa loob ng mga taon, itinayo niya ang buong self-image bilang ang pumili ng mas mahirap na landas, ang nagsuot ng uniforme habang ang iba ay naglalaro ng ligtas. At ngayon, piraso-piraso, ang pundasyong iyon ay tahimik na ginugiba ng mga lalaking talagang nagsilbi kasama ang taong ginugol niya ng mga taon na balewalain bilang paper officer. Ang mas malalim na pagkakawatak-watak ay dumating mula sa hindi inaasahang direksyon. Isang commander na dating nagsilbi sa ilalim ni Reynaldo, lalaking lubos niyang iginagalang, ang humila sa kanya ng pribado pagkatapos marinig ang kwento ng second hand. Wala si Diego sa silid para sa usapang iyon. Pero sapat ang narinig niya pagkatapos upang maintindihan ng hugis na ang commander ay nagsilbi sa joint operation mga taon ang nakalipas kasama ang task force na pinangunahan sa bahagi ng opisyal na kilala lang sa isang salitang call sign at na ilang lalaki sa unit na iyon ay nagsasalita pa rin tungkol sa kanya ng may uri ng paggalang na hindi kailanman narinig ni Reynaldo na naituro sa kanya. Hindi sinabi ng commander upang hiyain siya. Sinabi niya sa tingin ni Diego dahil inakala niyang alam na ni Reynaldo at ang pag-aakala lang ay sarili nitong tahimik na suntok. Nagsimula si Reynaldo magtanong ng mas maingat pagkatapos hindi na sinusubukang pabulaanan ang anuman kundi sinusubukang halos desperado na maintindihan kung gaano kalaki ang mundong kinatatayuan niya sa gilid. Ang nahanap niya ay nagbigay sa kanya ng kaguluhan sa paraang sa tingin ko ay hindi niya inaasahan. Hindi simpleng gumawa ako ng higit kaysa sa alam niya. Ito ang lawak ng hindi niya alam. Kung gaano karaming tao sa ibang command ang nagtagpo sa bersyon ko na hindi kailanman pinayagan siyang makita kung gaano karaming silid ang tinayuan ko na umiiral ng lubusan sa labas ng hangganan ng sarili niyang karera gaano man kagalang-galang ang karerang iyon. Para sa lalaking ginugol ang buhay sa pagsukat ng sarili laban sa fixed at knowable na scoreboard, ang pagtuklas na ang scoreboard mismo ay hindi kumpleto ay dapat ay sarili nitong particular na uri ng vertigo. Sa parehong oras, may iba pang nangyayari ng mas tahimik at mas mabagal sa loob ng sariling pamilya. Ang mga magulang niya na gumugol ng mga tao na banayad na pinapabora ng pangangailangan ni Reynaldo na maging sentro ng bawat pagtitipon, ay nagsimulang magtanong sa akin ng sariling mga tanong. Maingat, magalang, walang nagtutulak laban sa hindi ko masasabi, pero mga tanong gayunpaman na inaalok ng may uri ng bagong atensyon na hindi ko naranasan mula sa kanila dati. Sinabi sa akin ng nanay niya nang halos nahihiya sa ibabaw ng kape isang hapon na naramdaman niyang tanga dahil hindi kailanman nagtanong ng higit tungkol sa serbisyo ko, dahil inakala gaya ng madalas na inakala ng mga tao tungkol sa tahimik na babae na simpleng walang masyadong itanong. Sinabi ko sa kanya na walang dapat ikahiya. Maingat kong itinayo ang katahimikan ko nang may layunin para sa mga dahilan na walang kinalaman sa kabiguan ng sinuman na mapansin. Dumating si Reynaldo upang makita ko 2 linggo pagkatapos ng dinner, nag-iisa ng walang Diego upang pagaanin ang anumang paparating. Nagpakita siya sa pintuan ko isang Martes ng gabi, mukhang mas maliit kaysa sa kailanman nakita ko sa kanya. Nawala ang madaling swagger, pinalitan ng bagay na hindi tiyak at hindi practiced. Inimbitahan ko siya. Umupo kami sa mesa ng kusina, ang parehong mesa kung saan gumugol kami ni Diego ng napakaraming tahimik na gabi sa pagbabalik-balik ng buong sitwasyong ito. At sa mahabang sandali, simpleng nakatitig si Reynaldo sa mga kamay, walang sinasabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa iyo, sa wakas niyang inamin, at ang boses niya ay walang karaniwang polish. Gumugol ako ng mga tao na iniisip na naiintindihan ko
ng eksakto kung saan ako nakatayo kumpara sa iyo. Palawala akong naiintindihan. Hindi ako nagmadaling punan ang katahimikan para sa kanya. Pinabayaan ko siyang umupo dito, gaya ng natutunan kong umupo sa mga katahimikang mas mabigat kaysa dito. Dahil naiintindihan ko na ang susunod ay kailangang magmula sa kanya nang hindi nagmamadali nang walang pagpapagaan ko sa hugis nito. Sa wakas ay tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, walang performance sa ekspresyon niya, simpleng lalaking humaharap ng malinaw kung gaano kaliit ang pag-unawa niya sa mundo. Ginugol ko ang buong buhay na nangangailangan na maging ang gumawa ng isang bagay, sabi niya ng tahimik. At hindi ko kailanman isinaalang-alang na ang taong kinakalaban ko ay maaaring gumawa na ng higit kaysa sa maiisip ko at hindi lang kailanman naramdaman ang pangangailangang sabihin. Pinag-aralan ko siya ng sandali. Ang lalaking ito na gumugol ng mga taon sa pagsukat ng halaga niya laban sa babaeng hindi niya kailanman ginawang abala na tunay na kilalanin at naramdaman ang isang bagay na lumambot sa akin na hindi ko inaasahang maramdaman. Hindi pa kapatawaran, darating iyon mamaya at darating sa sariling termino, pero bagay na katabi nito. Pagkilala, marahil. Ang paningin ng lalaking sa wakas nakatayo sa gilid ng katotohanang hindi na niya maiiwasan. Ang paghingi ng tawad ni Reynaldo, nang sa wakas ay dumating ng buo, ay hindi ang uri na ibinigay sa isang dramatikong pangungusap. Ito ay dahan-dahang nabuksan sa mga linggong sumunod, sa maliliit na galaw, higit sa malalaking salita. Isang tawag para lang itanong kung paano ang linggo ko at mag-alok ng tulong kay Diego ayusin ang bakod sa likod ng bahay, isang tahimik na pagwawasto kapag may pinsan sa barbecue na gumawa ng offhand na biro tungkol sa desk job na dating tatawa kasama ni Reynaldo. Hindi niya inihayag ang pagbabago. Siya ay simpleng nagsimulang kumilos bilang ibang lalaki gaya ng ginagawa ng mga tao kapag talagang natuto sila ng isang bagay sa halip na simpleng nagsagawa ng pagkatuto. Pero may isang usapan na mas mahalaga kaysa sa iba. At nangyari ito ng angkop sa isa pang hapunan ng pamilya, ang uri ng ordinaryong linggo na pagtitipon na dating sityo ng kanyang pinakamalupit na biro. Ang mesa ay pareho, ang silid ay pareho, pero ang lahat sa paligid nito ay nagbago sa mga paraang walang kinalaman sa muebles. Tumayo si Reynaldo sa kalagitnaan ng pagkain at sa sandali ay nanikip ang dibdib ko ng instinctive, lumang reflex na naghahanda para sa isa pang performance. Pero ang mukha niya ay hindi nagsusuot ng ekspresyong iyon sa pagkakataong ito. Sa halip ay mukha siyang lalaking malapit ng gumawa ng isang bagay na mahirap at kinakailangan. At nagsimula siya sa paglingon sa akin ng direkta sa halip na sa buong silid. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo, sabi niya. At hindi lang para sa komento sa hapunan noong mga buwan ang nakalipas. Gumugol ako ng mga taon na ginagawang mas maliit ka kaysa sa iyo dahil ginawa akong mas malaki kaysa sa akin. Hindi ko alam na ginagawa ko ito, pero ginawa ko. Huminto siya at napanood ko siyang maghanap ng natitira, ayaw hayaan ng sarili na makawala ng madali. Pasensya na sa bawat pagkakataong pinapaliit kita sa sariling mesa ng pamilya mo. Pinabayaan kong tumira ang mga salita bago sumagot, gaya ng natutunan kong hayaan ang mahahalagang bagay na tumira, sa halip na magmadaling pag-aanin. Pinapatawad kita, sabi ko, at ibig kong sabihin ng lubusan ng walang reserbasyon. Pero gusto ko ring maintindihan niya ang isang bagay. Bagay na mas mahalaga kaysa sa paghingi ng tawad mismo. Ang respeto ay hindi kinikita sa pagsasalita tungkol sa ginawa mo. Kinikita ito sa pananatiling tahimik pagkatapos mong gawin. Dahan-dahan siyang tumango at napanood ko ang mga salita na tumama sa isang tunay na lugar sa kanya. Hindi lang bilang absolusyon, kundi bilang aral na balak niyang dalhin pasulong. Sa paligid ng mesa, may nagbago sa paraan ng pagtingin ng lahat sa amin. Hindi ang charged, hindi komportableng katahimikan ng gala o engagement dinner, kundi bagay na mas banayad, ang tahimik, atentibong pamilya na sa wakas ay malinaw na nakikita ang isa't isa. Inabot ni Diego at kinuha ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ang parehong galaw na ginawa niya ng daang beses dati,
Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Mas magaan, hindi na may bigat ng lihim na kailangan naming protektahan sa pagitan naming dalawa. Pinanood ito ng mga magulang niya nang may uri ng tahimik na pagmamalaki na hindi ko nakitang galing sa kanila dati. At kahit ang nobya ni Reynaldo na nasaksihan ang pinakamasama ng personal ay nagbigay sa akin ng maliit, mainit na ngiti mula sa kabila ng mesa. Isang babae sa isa pa, kinikilala ang bagay na hindi na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Itinaas ni Reynaldo ang baso at sa pagkakataong ito ay walang performative sa galaw. Sa bayaw kong babae, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang pinakamatapang na mandaragat na nakilala ko. Itinaas ang mga baso sa mesa, malambot na koro ng pagsang-ayon, at naramdaman ko ang mga tao ng tahimik. Kinakailangang katahimikan na nanirahan sa bagay na sa wakas ay parang lubos na nakikita. Hindi ko kailangan ng toast, gusto kong maging tapat tungkol doon. Nagtayo ako ng buhay na hindi umaasa sa pagkilala ng sinuman, dahil ang pagkilala ay hindi kailanman ang punto ng alinman dito. Hindi ang mga misyon, hindi ang mga medalya na nagtitipon ng alikabok sa drawer. Walang ibang cleared na buksan. Kahit ang call sign na sa isang kakaibang panahon ay nagpagulo sa buong pag-aakala ng pamilya tungkol sa kung sino ako. Ginawa ko ang trabaho dahil kailangan gawin at dinala ko ang katahimikan dahil ito ang presyo ng paggawa nito ng kagalang-galang. Pero hindi ko ipapakita na walang ibig sabihin ang toast. May partikular na tahimik na grasya sa wakas na maintindihan ng mga taong kasama mo sa mesa. Kahit hindi mo kailanman hiniling sa kanila na maintindihan ka sa unang lugar. Walang nagtanong sa hapunan na iyon kung gaano karaming misyon ang naranasan ko, o kung ano talaga ang ginawa ng Task Group 7, o kung ano talaga ang ibig sabihin ng sentinel sa mga lalaki at babaeng minsang umasa dito. Hindi na nila kailangan. Natutunan nila ng mahirap, gaya ng kung minsan ay kailangan ng pamilya. Na ang ilan sa pinakamalakas na taong makikilala mo ay ang mga hindi kailanman nangailangan na malaman mo. Ngumiti ako at hinayaan ang sandali na maging eksakto kung ano ito. Hindi vindication, hindi tagumpay. Simpleng pamilya na sa wakas ay nakatayo sa solid, tapat na lupa. Kung naantig ka ng kwentong ito, gusto kong malaman kung saan ka nito nahanap ngayong gabi. Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung anong bahagi ang nanatili sa iyo ng pinakamahaba. Ang mga kwentong gaya ni Samantha ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay bihirang magpahayag sa sarili at na ang mga taong minamaliit natin ay madalas na may dalang higit kaysa sa kailanman malalaman natin. Ibinabahagi namin ang mga kwentong gaya nito araw-araw, kaya kung gusto mong makasiguro na hindi ka makakaligtaan ng isa, mag-subscribe ka na. Palaging may isa pang paglalakbay na naghihintay sa atin.